So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, alam niyo po ba no, na itong si Sara Duterte po, i-concern. Concern para siya sa Middle East, sa mga OFW po natin mga Pilipino. Kasi alam naman po natin, Melski, maraming salamat, no? So, alam naman po kasi natin, no, na meron pong gera. Actually, parang gera na nga yun, eh. No? Gera po na nangyayari po ngayon sa Iran at sa Israel. Okay. So ngayon, ang pautot nga po ni Sara ngayon ito pautot niya, tinan nyo. Sara Duterte says deeply concerned for Filipinos in Middle East. Wow, concern. Vice President Sara Duterte on Friday expressed grave concern to Filipinos in the Middle East as tension between Israel and Iran soar. In a video message, Duterte urged Filipino to pray for the welfare of overseas Filipino who are caught in the hostilities. Okay. So, the Office of the Vice President is deeply concerned about the welfare of Filipino working and living in the Middle East as hostilities continue to escalate. She said in the video message on Friday, June 20. So, ngayong araw lang po ito. Okay. So, ngayon mga kababayan kasi, alam nyo, concern ka pala. Ba't hindi ka pumunta? Bakit inuna mo pa pumunta sa Australia? Kasi doon, sa Middle East, concern ka pala eh. Di ba? Ang dami pong ginalaan po ni Sara Duterte po ngayong buwan. 4 na bansa nga, pagkakaalam natin eh. Tapos ngayon, di ba, kung concern ka, ba't di ka pumunta sa Middle East? Alam niyo mga kababayan, no? Sobrang kabulshitan po kasi nito. Tandaan po natin mga kababayan, no? Nung si Digong nga po nahuli po, naalala natin yun, di ba? Nung si Digong po, inaresto po ng Interpol, nagkaroon po ng rally sa Oman. Tama ba? Oman ba? Oman? Qatar. Tama, Qatar, di ba? Sa Qatar. Hinuli po yung mga nagraraling DDS po sa Qatar. Tama, Qatar, di ba? Tama, Qatar. Wala pong ginawa si Sara doon. Di ba? Kung talagang concern ka sa mga Middle East, sa mga Pilipino po natin sa Middle East, bakit po nung inaresto, yung mga DDS na nagrally sa Qatar, bakit pinabayaan mo? Sino yung umareglo ng kaso ng mga Pilipino sa Qatar? Gobyerno natin sa Pilipinas. Consulate natin doon. Tapos ngayon, concern ako sa mga FW dyan sa Middle East. Mga kababayan, ako po si Sara Bobita Duterte na concern sa nangyayari dyan po sa Middle East. Kasi doon. Di ba? Alam nyo, hindi ko pa rin makalimutan yung ginawa po ng isang OFW po dyan sa Qatar. Yung leader-leaderan nilang tanga. Yung nominee po ng party list. Nakalimutan ko na yung pangalan niya, pero tanga po yun. Di ba? Sabi ng leader po ng party list po dyan sa Qatar na isa po sa mga inaresto, sabi niya, kaya kami inaresto noon, hindi naman dahil nag-rally kami. Inaresto po kami kasi nung nag-picture-picture kami doon, tinamaan po yung police na nakasibilyan. Tanga! Bobo lang po maniniwala doon. Ako po, 10 taon po ako sa Middle East. Pag yung police po na picturean ninyo na hindi sinasadya, hindi po kayo uhulihin. Ipapabura lang po yung picture. At ang nakakatawa doon mga kababayan, isa lang yung kumuha ng picture, hinuli silang lahat. Di ba? Kung sa mga bobong mga DDS po, kakagat po yung ganyang klase mga bagay, siyempre sa atin po mga nag-iisip, hindi po. Di ba gumagamit po tayo ng utak? Di ba? Nung napanood ko nga yun yung FW sa Qatar, di ba? Pinabayaan na nga kayo ng mga Duterte, nagtanggol nyo pa rin. Ganyan po kayo kabobo. Di ba? So ngayon mga kababayan, tinan nyo to, no? Sabi pa dito. Ayan. Ito yung statement nga po ni Sara. So sabi nga ni Sara, siya po ay concerned sa mga OFW sa Middle East. Pero ngayon, sabi niya ngayon dito, Vice President Sara Duterte is currently on the personal trip to Australia and will be attending the Free Duterte Now rally scheduled for June 22, 2025 in Melbourne. Thank you. Galing na talaga.
Alam niyo, no, ganyan po talaga katanga si Sarah, no? Napaka ano eh. Kung kumaga yung timing ng mga pasok niya, no, hindi tumatama eh. Kasi kung concern ka talaga sa Middle East, sasabihin mo, dapat pumunta ka doon. Dapat gumawa ka ng paraan. O ngayon, mga kababayan, alam naman po natin, no, na ito nga po, actually, malungkot nga kasi dito, no, hinarangan po ito ng ibang mga kababayan po natin sa Australia. Yun nga lang po, hindi po talaga napigilan eh. Di ba? So, pag concern siya, bakit di siya pumunta? I-rescue niya na sila. Wag kami, di ba? Oh. So ngayon, mga streetwise, no? Syempre, ngayon, hindi po talaga mawawala po yung reaksyon ng mga spokesperson po natin. Di ba? So, sabi nga po ni, sino to? Ni girly to. Princess Abante, no? Sabi niya, okay, House spokes Australia trip ni BP Duterte. Nagbigay ng reaksyon si House spokesperson Attorney Princess Abante sa biyahe ni Sara Duterte sa Australia para sa isang Free Duterte Now rally. O, di ba? Lagi-lagi bilang halal na opisyal ng bayan, yung oras mo sa loob at labas ng bansa, personal man o opisyal, dapat para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes. Di ba? So, bobo overload nga eh, no? Tama nga, no? So, tinan nyo to So, parang maganda, panoorin natin itong video na to. Sige. Kasi bumiyahe po si Vice President Sara Duterte papuntang Australia at kabilang daw po sa itinerary niya, sasama siya or makikilahok siya dun sa rally, Free Duterte Now. So ano pong reaction dito ng House? Thank you po. Sarah all. Pero Sarah all. Alam nyo, hindi ko alam kung if that is an official travel or if it's a personal travel. But lagit-lagi bilang... Hindi, personal nga eh. Personal na nga. Gumaganda si Madam Princess Oo naman, syempre. Mababash po siya pag hindi. Binabash na nga ni Daryl Yap. Daryl Yap talaga, bobo talaga yan eh. Hindi ko alam kung if that is an official travel or if it's a personal travel. But lagit-lagi bilang halal na opisyal na bayan, ng bayan, yung oras mo na ginugugol sa loob at labas ng ating bansa at ito man ay pang personal o opisyal, dapat para sa taong bayan, hindi sa personal na interes. Para hindi nasasayang ang tiwala, ang pondo at binigay na mandato ng Pilipino sa atin. Okay. So ito ang nabanggit ko sa Daryl Yap, no? Bigla trip pumasok nabanggit ko sa Daryl Yap, di ba? Kasi alam naman po natin, no, na ngayon po binabash ngayon to ni Daryl Yap itong si Princess Abante. Syempre nga DDS, di ba? Pero mga kababayan po kasi, alam nyo, may nakuha po akong info. Di ba? Gusto nyo ba malaman yung info? Okay. Out of nowhere, bila pumasok sa utak ko, no? Kasi po, di ba, ito po, simula po nung 2022 pa to nangyari. So alam niyo yung Philippine Vloggers Elite, yung PVE. Binuo po yan ni Daryl Yap at saka ni Amy Marcos. So marami po ako naging kaibigan po dyan na naging member po niyan. Yung vlogger po ni Daryl Yap, pumunta pa kasi Coach Jarrett nun eh. Diba, nag-lecture pa kasi Coach Jarrett nun eh. Kasi nga, akala nga namin, matinong tao si Daryl Yap. Alam niyo mga kababayan, no? Alam ko sa Ilocos yun eh. Okay. So meron pong mga vlogger doon na member po ng PVE na ngayon po tropa ko ngayon. No? Na isa po yung kwento nila kay Daryl Yap. Isa yung kwento nila. Na si Daryl Yap pala yung nagpauso nung narrative na si Lisa Marcos adik. Si PBBM adik. So paano ko nasabi? Kasi may nagkwento nga sa akin, 3 vlogger po yun na naging member po ng PBE at kasama nga po doon sa meeting po na yon. Ngayon, ang narrative pala noon na ang pinapagawa daw sabi nila ang pinapagawa nila, no? Pwede ko silang interviewin kung gusto nyo. O di ba? Na ang utos pala sa kanila noon, ipagkalat po sa internet. 2022 ito 2022. Mga August siguro yun, maganon. Oo.
May pagkalat daw po sa social media na gumagamit daw po si PBBM tsaka si Lisa Marcos ng droga. Pero wala namang ebidensyang pinakita. Walang ebidensya. Pag meron, maniniwala po ako. Pero pag walang ebidensya, katangahan po yan. Okay. So ngayon sabi sa akin, alam mo Takero, kasi nag-drive siya nun eh. Malamang kilala niyo na kung sino, di ba? Okay. Ayan yung point, ang aga nun. Ang aga nun. Kakatapos lang po ng ano nun, ng MIM. Ang aga nun, doon ako nagulat. Sobrang aga nila ginawa at pinagplanuhan yung propaganda po na yan. Tama, di ba? MIM yun, di ba? 2022. Katatapos na ng MIM nun, yung ano, Made in Malacanang. Oo. So, nung nagdadrive siya nun, sabi niya sa akin, napakwento siya sa akin, no? Yan si Daryl Yap, no? Nung andun kami nung PBE nun, nabudol kami niyan eh. Sabi niya ganun. Na, alam mo ba, na ang tinuturo sa amin yan, na nagdodrugs daw si Lisa Marcos at saka si BBM, tapos si vlog daw namin. O, maraming hindi sumunod kasi nga wala namang ebidensya. Di ba pwede ko siya interviewin kung gusto ninyo? O yung vlogger po na yon. Kasi siya yung nandun eh. O, di ba? So, ganun, di ba? Ganun ka, ano, no? Ganun sila kawalang niya. Hindi pa bumibelo yung PBBM admin, sinisiraan na nila. Si Coach din, si Coach din, nandun din si Coach. O malamang nakwento rin ni Coach yan. Malamang sa vlog niya nakwento niyan. Kasi, yung seminar po na yun, andun din po si Coach Jarrett nun. Siya po yung isa po sa mga nag-seminar sa mga vlogger. O malamang si Coach din, baka nakwento rin ni Coach din yan. Hindi ko lang alam. O, di ba? So, ganun sila kaaga. 2022 pa lang, sinisimulan na po talaga nila na siraan po yung presidente. Di ba? Ganyan po yung ano, kaya ano eh. Buti nga kamo wala ako noon. Kasi nga po, busy pa ako sa Iloilo noon eh. Pero kung nasa Pilipinas ako, kung nasa Maynila ako niyan, di ba? Malamang nakasama ako noon. Kasi open sa lahat ng mga vlogger yun eh. At malamang baka doon pa lang, baka na-expose ko na si Daryl Yap. Doon pa lang kasi ang problema dito, nung nangyari po yun, walang vlogger po na nag-expose. Hanggang nga ngayon eh. Di ba yung mga vlogger po na sinabihan nun dati, wala naman nagsasalita ngayon. Ewan ko lang, alam ko si Coach Jarrett sinabi. Alam ko si Peng sinabi din ni Peng yan eh. O, di ba? So, yung isang vlogger din po na nakausap ko, ganun din. Kung ano yung kwento nga nila, ganun din yung kwento sa akin. Kasama ba sa ando? Mukhang wala si Marlica doon. Mukhang wala si Marlica doon. Si Jarrett lang. Oo. O, di ba? So, ganun kaaga nila siniraan po si Presidente Bongbong Marcos para kay Sara. O, di ba? So, well, di ba? Di kasi ako talaga, nagulat talaga ako. Ang aga pa noon. 2022 pa lang noon. Kakaupo pa lang ni PBBM. May ganun na silang plot. Mga traitor talaga, ibig sabihin nun. Oh, hello po, Gloria Marcos, maraming salamat, no? So ngayon, mga kababayan, Erin Padron, thank you po, no? Hello po. So ngayon, mga ka-streetwise, no, ito. Your reaction nun po kasi. Okay. So, bukod nga po dyan, no, kay, pangalan nito? Kay Princess Abante. Di ba? Si ano rin po, nagsalita na rin po, si Claire Castro, no? Sabi ni Claire Castro, no comment ang Malacanang sa pagbiyahe ni Vice President Sara Duterte sa Australia para dumalo sa Free Duterte Rally ng ilang grupo ng mga Pilipino doon. Mga Pilipino doon. Okay, ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bahala na ang taong bayan na humusga kung ano ang mga ginagawa ni VP ay pang personal ba o pang bayan. Actually, mga babayan, no, ito eh. Sa loob ng isang buwan, nakailang gala si Sara. 4 daw eh, 4 eh. Di ba? Sabi 4 daw eh. So, naalala ko sa Dahig, dun siya nag-birthday. Tapos sa Vietnam. Tapos ngayon sa Australia. Tapos may isa pa daw eh. 4 daw sabi. No? Pakicomment nga dyan kung naalala ninyo. Sabi daw 4 eh. Okay. So ngayon, ito yung sabi ni Claire Castro. Di ba? Saan na ba yun? Ito ba yun? In just less than a month. 4 na bansa daw eh. Malaysia. Malaysia ba? Malaysia? Hindi ko alam. Nag-Vietnam ba siya? Vietnam yung huli, di ba? Malaysia. Tama, di ba? Dahig, Malaysia, Vietnam, Australia. Sa loob ng isang buwan.
Tama ba Singapore, no? Di ko alam. Basta 4 daw sabi eh. Sige, sige. Apat na bansa in just less than a month. So, kung doon po abala ang ating Vice Presidente sa mga personal trips niya or personal trips with her family, Nag-Qatar. O nga pala. Nag-Qatar pa pala siya, no? Qatar. Tama, Qatar. Qatar, oo. Nag-Qatar nga pala siya. Tama, Qatar. Okay, gets na. Kuha ko na. Okay. Qatar, Netherlands, Malaysia, tapos Australia. Tama. Salamat ah. Qatar nga, Qatar. Tama, Qatar. Oo. Sige. kung doon po abala ang ating Vice Presidente sa mga personal trips niya or personal trips with her family, choice po ng Vice Presidente yon. Sabi nga natin, pampersonal o pambayan? That is the question. Pero tingnan ninyo mga kababayan, no? Yung 4 po na pinuntahan po ni Sara Duterte para sa tatay niya. Hindi para sa bayan. Walang yan na yan, no? Okay. So, balik ko nun pala, no? Pag si Sara pala naging presidente, yung serbisyo po ng taong bayan, no? Para lang pala sa mga DDS. Hindi kasi ganun eh. Di ba? Nag-aaksyan ng oras si Sara Duterte para sa mga DDS lang. Di ba? Di ba? Kasi yung yung motive ng mga bansa po na pinuntahan ni Sara para kay Duterte, para sa tatay niya. Para sarili niya lang talaga. So pinupromote po ni Sara Duterte ang kanilang kulto sa buong mundo. And actually mga kababayan, no, nakakalungkot nga kasi dito, no. Mayroon pong petition po kasi na harangin nga po si Sara sa Australia. For whatever reason, hindi ko alam kung bakit hindi po ito natuloy, no? Well, yun na natin, diba? Pero don't worry mga kababayan, no? Kasi minsan po kasi, no? Sa laban po natin ngayon, lamang na lamang po tayo. Huwag po tayong mapaghinaan ng loob, di ba? Kasi sabi ng iba, no, Takero kasi dapat di nakapunta si Sara sa Australia kasi yung hinarangan di naman natuloy. So huwag po bang panghinayangan ng loob kasi mga kababayan, tandaan po natin, no, si Digong po nakakulong. Doon pa lang panalo na tayo. Si Sara po tuloy po yung impeachment. Doon pa lang po, no, lamang na po tayo doon. So, kahit ano pong delayed po ni Sara po sa impeachment po na yun, matutuloy po yan, naniniwala po tayo doon. O baka kasama na naman si Ruben at Amy, no? Ewan ko lang, baka kasama naman si Amy dito, no? Tanga yun di ba? So, sabi dito, continue natin So wala po tayong masasabi kung ano man po ang ginagawa niya ngayon bilang Vice Presidente. Ito po ang nakikita ng taong bayan sa kanyang ginagawa bilang isang halal na leader ng bansa. Wala tayong magagawa dyan. Ayun lang yun, wala tayong magagawa dyan. Yun ang ibig sabihin. Ganyan talaga yun eh. Okay. So, yun mga kababayan, so kayo po, no, masabi nyo nga po dito sa paglayas-layas na naman po ni Sara. Actually, 4 na bansa in less than 1 month. Tapos, anong benepisyo nun ang nakuha ng taong bayan dyan po sa mga pa-travel-travel po ni Sara? Alam nyo, no, ang nakakatawa sa mga bobong mga DDS, mga kababayan, ngayon po, si PBBM po ngayon nasa Japan. Puro na lang gala si Bangag, gano'n yung mga DDS. Ano bang ginagawa ni Presidente sa Japan? Diba? Minamarket po yung Pilipinas para pupuntahan ng mga investor at saka puntahan ng turista. So magbe-benefit po tayo doon. Si Sara, anong ginagawa ni Sara sa kakalabas niya ng bansa? Wala, pinopromote lang yung kulto ng pamilya nila. 'Di ba? Tama baby, ito si PBBM po lumabas ng bansa para magtrabaho. 'Di ba? Ang hirap pa yan, no, kausap mo Japanese. Hindi naman mahusay mag-English yan, kailangan pa ng translator. Si Sara, pinunta ni Sara doon, 'di ba? I-promote yung kulto nila. 'Di ba? So, yun, actually dami niyang pera, no? Di ba kayo nagtataka doon? Ang daming pera ng mga Duterte. So, ito may magandang i-content ko ito mamaya pagkatapos ko dito. Na itong Fortune Narbasa Salazar law firm. Pag kinuha mo pala itong abogado, ang bayad pala dito 20 million.
acceptance fee. So nabalita po yan noong 2016. Tingnan nyo, si Sara Duterte po may 20 million po. Pero yung salin po nila, ang pinakita po nilang salin nila nung huli, 40 million lang ata, no? 40 million. 'Di ba yung salin po ng mga Duterte noong 2017, ang alam ko 40 million lang. So ngayon, nung kinuha nga po ni Sara, yung Narbasa Salazar, Fortune Law Firm, ang acceptance fee pala nito, noong 2016 pa lang, 20 million na. So, ibig sabihin, ng kalahati ng asset ng mga Duterte, binigyan nila sa abogado. Wow, parang, Diyos ko naman. Niniwala kayo doon? Di mamaya pag-usapan natin yung naalala ko ngayon, dapat pala sinama ko pala dito. Nabasa ko kanina yon. Tingnan niyo ha. Doon pa lang yun kay Fortune pa lang. Paano pa kay Kaufman? Monthly kay Kaufman. So may bali-balita daw, 150 million daw. Sabi. Pero meron naman nagbabanggit na 2 million lang daw po every month. So whatsoever, ang daming pera ni Sara. Ano ba? Tapos bukod nga doon mga kababayan, ang dami na nga pera nilang nilalabas, may pan-travel pa rin po sila. Hindi ba ka nagtataka doon? Magkano ba sweldo ng presidente? Di ba 300,000 every month? Multiply nyo lang yun. 300,000 every month yung sweldo ni Digong. Di ba? 350,000 parang ganyan. O, multiply mo ng 12 sa isang taon, multiply mo ng 6 sa 6 years. O, di ba? Tapos, meron pa silang si Sara Duterte, sweldo ni Sara bilang mayor, 180,000 pesos every month. Mayor yan 180,000 pesos every month. Congressman, 220 ata, no? Every month. Di ba? So, multiply mo yan, di ba? Ang dami pera ng mga Duterte. Sa tingin nyo ba, aabot ba yon ng ganung kalaki? Kung totoo nga po, 20M. Hindi sa totoo, 20M nga talaga. Mamaya, i-content ko mamaya yan. Nabalita ko. Pwede nyo may research yan Pero yan po, 2016 pa lang po yun. O, di ba? So, abangan nyo yan mamaya. Pagkatapos ko dito, i-shoot ko yan. Okay? So, kayo po mga babae, so kayo po, ano pong masabi nyo nga po dito, sa pag-travel nga po ni Sara ng 4 na bansa sa loob po ng isang buwan. So, ano po yung ROI natin dito? Di ba? Ano po yung return of investment po natin dito sa ginagawa ni Sara? Yan lang, so comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Then, iwanan muna natin yung topic na yan.